Isang lumang palayok. Akala mo'y basag na, wala nang silbi. Pero sa loob nito, may lihim na kayang magpabago ng gutom o ng tao. Makinig ka. Ito ang kwento ng mahiwagang palayok. Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, may isang magsasakang ang pangalan ay Mang Simeon. Tahimik at simple ang buhay niya kasama ang kanyang asawa na si Aling Maria at ang dalawa nilang anak na sina Nilo at Lita. Araw-araw, maaga siyang bumabangon. Sa sipat ng araw, dala na niya ang kalabaw at araro. Binubungkal ang tuyong lupa, umaasang may aanihin kahit kaunti. Ngunit dahil tagtuyot, kaunti ang palay, kaunti ang gulay. Madalas, lugaw lang ang inuulam nila. Kung minsan asin at kaunting sabaw. Kapag sinuswerte, may hinog na saging o kamote. Pero kahit gutom, hindi nagrereklamo si Mang Simeon. Ang mahalaga, buhay at magkakasama sila. Isang araw, habang nag-aararo siya sa pinakalikod na bahagi ng kanilang bukid, bigla niyang naramdaman na tila may matigas sa ilalim ng lupa. Pinag-ukitan niya ito ng itak, hinukay ng dahan-dahan. Lumitaw ang isang lumang palayok. Basag-basag ang gilid, may kakaibang mga ukit na hindi niya mawari kung sulat ba yon o simbolo. Pinagmasdan niya ito. Mukhang palayok lang, pero magagamit din. Pwede nang lutuan o pag-imbakan ng tubig, sabi niya sa sarili. Iniuwing bitbit ang palayok. Nang makita ito ni Aling Maria, pinunasan niya ito ng malinis na basahan at inilapag sa tabi ng kalan. Kinagabihan, lugaw lang ang laman ng kanilang kaldero. Payat na kanin, maraming sabaw at asin na lang ang pampalasa. Pagkatapos kumain, natulog silang magkakadikit, magkahalo ang gutom at pagod. Pero pagkagising kinabukasan, may naamoy na kakaiba si Aling Maria. Mabango. Parang niluluto. Nagmadali siyang bumangon. Pagdating sa kusina, gulat na gulat siya. Puno ng mainit na lugaw ang lumang palayok. Umaaso ito at amoy sabaw na may halong bawang at luya. Ginising niya agad si Mang Simeon. Simeon, ikaw ba ang nagluto nito? Umiling si Mang Simeon, namumungay pa ang mata. Hindi ako, Maria. Saan galing yan? Pareho silang napatingin sa palayok. Walang apoy, walang kalan na nakasindi. Pero may pagkain, mainit at mabango. Dahil gutom, nagpasalamat sila sa kung sino mang nagbibigay. Pinaghatian nila yon, busog ang mga bata, may natira pa para sa tanghali. Kinabukasan, ganoon na naman ang nangyari. Pero hindi na lugaw, kanin na at pritong isda. Masarap ang amoy, tamang-tama ang alat. Lalong nagtaka si Mang Simeon. Pero tuwing sinusubukan niyang bantayan ang palayok sa gabi, wala siyang napapansin. Basta paggising nila, may pagkain na. Dumaan ang mga araw, hindi na sila nagugutom. Unti-unti nilang naipon ng kaunting pera dahil hindi na sila bumibili ng bigas o ulam. Nabili ni Mang Simeon ng bagong araro. Nakapagpatahi si Aling Maria ng bagong daster. Nakapag-aral sina Nilo at Lita ng maayos dahil busog sila araw-araw. Pero hindi nakaligtas ang kanilang sikreto. Isang kapitbahay na si Kateban, na kilalang tuso at laging inggit. Pinagmasdan niya ang pamilya ni Mang Simeon. Dati gutom, ngayon ay tila sagana. Isang gabi, palihim na pumasok si Kateban sa kubo ng mag-anak. Tahimik niyang dinampot ang palayok at itinakas pa uwi. Kung gumagana ang palayok sa kanila, gagana rin ito sa akin, sabi niya sa sarili, habang patakbo sa dilim. Pagdating niya sa kanyang bahay, inilapag niya ang palayok sa gitna ng lamesa. Kinabukasan, sabik niyang sinilip ito. Pero wala. Basag na paso na lang ito, walang laman, walang pagkain. Tinapik niya, nyugyog, pero wala pa rin. Samantala, si Mang Simeon, nang makita niyang wala na ang palayok, hindi siya nagalit. Umupo siya sa tabi ng kanyang bukid, pinikit ang mga mata at taimtim na nagdasal. Salamat sa biyayang ipinahiram. Salamat at napawi ang aming gutom. Isang gabi, habang nakahiga sila,
biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanilang kubo. Sa tabi ng kalan, muling lumitaw ang palayok. Malinis, kumikislap sa liwanag ng buwan. Napangiti si Mang Simeon. Alam niyang ang palayok kay hindi basta palayok. Ito'y regalo ng kalikasan ng may kapal para sa mga marunong magpasalamat at hindi sakim. Kinabukasan, dinala niya ito sa ilalim ng punong mangga sa bukid. Maingat niyang ibinaon muli sa lupa. Bumulong siya, "Muli kang mamahinga dito. Baka balang araw, may isa na namang nagugutom na tapat ang puso, ikaw ay matagpuan." At mula noon, kahit wala na ang mahiwagang palayok, naging masagana pa rin ang buhay ni Mang Simeon at ng kanyang pamilya. Dahil natuto silang magpasalamat, magbahagi, at hindi maging sakim. At kung ikaw, habang naglalakad sa bukid, ay makatagpo ng isang lumang palayok na may kakaibang ukit, maging tapat ang puso mo. Baka ikaw na ang susunod na pagkatiwalaan nito